Ito mga DDS, tandaan ninyo dito tayo sa libreng sakay na bus. Libreng sakay na bus ni Sara. Ngayon, pinagyabang ito ng mga DDS. Sobrang yabang nila. Wala sa Pilipinas yan. Sa Davao lang may libreng sakay na bus. Wow! Di nyo ba alam? Ginaya lang ni Digong yan. Mas nauna si Marcos Sr. Si Marcos Sr. noon, meron siyang tinatawag na love bus. Libreng sakay. Ginaya ni Digong nung administrasyon ni Digong. Yung love bus. Libreng sakay. Sinong nakasakay niyan, mga kababayan? Sinong nakapanood niyan at nakakaalam nung administrasyon ni Digong na may libreng sakay? Mga kababayan, di ba sa panahon ni Digong, ginaya ni Digong yung ginawa ni Marcos Sr., yung love bus? Di ba? Kita ninyo? Ayan, March 23, 50% discount sa MRT at LRT. Di ba? Sabi ni Livel Convicted. Yung love bus na yan, mga kababayan, nag-umpisa po yan sa panahon ni Marcos Sr. Ginaya po yan ni Digong noong siya ang naging presidente noong 2016 hanggang 2022. Ngayon mga kababayan, sinunod po yan ni Sara, ginawa niya sa Davao. Pero, alam nyo ba mga kababayan, na yung love bus ni Digong ay budol? Scam? Mga kababayan, yung love bus ni Digong na programa noong 2016 hanggang 2022 scam. Bakit? Ginamit ni Digong ang isang kumpanya ng mga bus. 32 million hindi niya binayaran. Tangina. Tapos ngayon ipagyayabang ninyo na may libreng sakay. 32 million na. 32 million hindi binayaran. Pakinggan ninyo, putang ina talaga to si Duterte. Hindi po ba na natapos ang COVID lahat-lahat nangyari? Sa MMTC po, 32 million pa ang hindi namin nakukolekta sa panahon pa ng past administration. Kung sasabihin may libreng sakay ngayon, paano nila yun gagawin? Samantalang kami, wala na kami pambili ng diesel. Ano po ang kanilang plano sa libreng sakay? Kasi napakalaki pong trabaho niyang libreng sakay. Maraming mga paperwork. Grabe, 32 million pa yung collectibles, hindi nababayaran? Opo, sa MMTC lang po yun. Sinong dapat magbayad sa inyo? Ang nalaman po namin, sinoli daw po nung dating Chairman Delcra, kaya po nasa DBM na raw po yung pera, kaya hindi po namin malaman kung makakasingil pa ba kami o hindi. Yung po yung libreng sakay na from NC1 to libreng sakay sa carousel. Si Delgra, di ba itagal na ni Delgra na wala sa Yun na nga ibang po admin na nga po ito. Ayan Duterte na. pa yun Yun po yung may problema, Sir Alvin, dahil sinuli niya bago siya nawala ng June of 2022. Oh, grabe naman, ano? So, kumbaga yung mga... nabanggit, Oo. pero ngayon kailangan sigurong sample ng nangyari para po maintindihan na ang libreng sakay po medyo marami po talagang dapat ayusin. Uy, mahiya naman kayo sa mga Metrobus operator, pinakiusapan ninyo para maglibreng sakay. Tapos binabalasubas naman ninyo, ninyo binayaran yung 32 million pa pala yung dapat singilin. Ngayon, pag inalok yung grupo ni na Juliet na maglibreng sakay, ay hindi na sila papatol dahil may utang pa nga kayong ang gobyerno, di ba Juliet? Di ba? Kita ninyo? Mahiya naman kayo, Duterte administration. Alok kayo ng alok libreng sakay, tapos yung mga bus company, hindi na pumapayag. Bakit? 32 million. Ilang taon yan? Kinontrata ninyo pero walang bayad. Naubos na lang yung kakapabili nila ng gasolina. Wala pa rin bayad hanggang ngayon. 32 million sa panahon ni Digong.
Kaya sa mga nagtataka, nasaan na po yung libreng sakay? Nasaan na po yung bus na carousel? Carousel bus, yung mula Cubao, papuntang SM North, papuntang Bulacan? Nasaan na po yung mula Pasay, papuntang Laguna, Bulacan? Mula SM North hanggang papuntang Laguna. Nasaan na yun? Bakit wala na? Ikaw ba naman hindi ka binayaran ng administrasyon ni Digong 32 million? Di ba? Kita nyo yan? Kaya yung mga nagtatanong ngayon, ayan, Diyos ko, ipagyabang na naman ng mga DDS yan. Libreng sakay na bus ni Digong at ni Sara, putang ina. Tapos sa administrasyon ni Digong, 32 million, hindi binayaran. Ilang taon na mula nung bumaba si Digong, oy. Di ba? Ano yan? Ano na nangyari? Mahiya naman kayo, oy. Duterte administration, ano tong pinagagawa ninyo? Nagreklamo na yung mga may-ari ng mga bus company na in-scam ninyo. 32 million kontrata ninyo, ilang taon yan, magbiyahe silang libre ang sakay, pero hindi nyo binayaran, bumaba na lang sa termino si Digong. Diyos ko, si Marcos na naman magbayad nito, putang ina. Tapos nahuli at nabisto sa administrasyon ni Marcos. Si Marcos na naman sisihin ng mga DDS niyan, putang ina. Kung ako ganyan magnegosyo, hindi ko na ituloy, isara ko na. Bakit? Diyos ko naman, kinontrata ka. Pabiyahiin mo pabalik-balik. Gumasto sila ng krudo. Ilang taon yun, araw-araw, putang ina. Ilang taon, araw-araw, pabalik-balik dyan sa EDSA. Yung carousel bus, kasi libreng sakay. Simula nung si Digong nakaupo, putang ina hanggang sa pagbaba, 32 million hindi binalik. Putang ina, nagkasira. Paano yung maintenance ng sasakyan, yung bus? Paano yung mga pasahod ng mga driver? Putang inang yan. 32 million. Hoy, mag-ambag-ambag kayo mga bumoto kay Sara para mabayaran nyo yan. 32 million na bumoto kay Sara, mag-ambag-ambag kay tagpipiso para mabayaran ninyo yung iniwan ni Digong na utang dito sa putang inang libreng sakay. Ay, Diyos ko naman. Naku, mga kababayan, mag-ambag-ambag kay mga DDS na 32 million para mabayaran nyo yung utang ni Tatay Digong ninyo na bus dito QC. Till now, may libreng sakay Kent. Yun nga ang problema, Ma'am Susana Ragasa. Siyempre, may kontrata yan, tuloy-tuloy yan sila. Hindi kasi nila pwedeng i-bridge of contract yan. Sila ang makakasuhan. Sila ang makakasuhan yan kasi may kontrata sila sa gobyerno. Pag ipinutol nila yan, sila yung makakasuhan, tanggalan sila ng prangkisa, hindi na sila makapagpasada. So, sumunod pa rin sila. Ang problema, 32 million na ipon na. Uy, mga DDS, nakakahiya kayo. Ipinagyabang nyo pa naman yung tatay ninyong karton. Uuwing nakagarapon. Diba? Binigyan nyo na nga ng bulaklak kasi birthday. Akala ko namatay na napuno ng bulaklak yung harap ng dahig Yung pala buhay pa. Bakit bulaklak pang patay kasi nilagay? Diba? Ay naku, wag na magpakatanga dahil what's new sa DDS na puro fake news. Diyos ko po mga kababayan. Walang magawa itong mga bus company na ihinto nila kasi nga may kontrata yan agreement yan. Kapag ihinto mo yan, hindi ka na magbasada, walang makikitang ganyan, makakasuhan itong bus company. Bukod sa makakasuhan, matanggalan sila ng prangkisa, matanggalan sila ng lisensya, tapos bawal na silang mamasada, sila ngayon ang mawalan. Ang problema, hanggat nandyan ang kontrata, hindi naputol, tuloy-tuloy yan. Pero ang problema mga kababayan, 32 million na po yan, naipon na. Putang ina ba naman, araw-araw ka magbiyahe sa loob noong sabihin natin na naumpisahan yan 2019. Hanggang ngayon 2026 na, putang ina naman
Duterte, bayaran mo na. Tangina mo ka, lakas-lakas mo mang budol, hayop ka. Kita niyo mga kababayan? Duterte administration pa pala ito nangyari. Hoy, 32 million! So, May Ah. utang pa nga. so yan guys, for the first time nangyari ito, sa isang araw lang, umabot na siya ng 209. May utang pa nga kayong ang gobyerno, di ba, Julian? Mm. Opo, kasi po nung mga panahon na yun, Sir Alvin, kami ang sumasapo ng pambili ng diesel. Tapos makakasingil kami after 1 month, 2 months, nung mga panahon na yun. Eh talagang mamamatay po ang operator dahil malaki po ang percentage ng diesel. Nung mga panahon na yun, mga 60%, 50% po kami. Opo. Diesel pa lang. Opo. Salamat So, sa ano, Vic Balaluan. Oh. Sara, sino may sabing ubusin mo yung Veta Drops plus probiotics? Sara, Ubusin mo yung Veta Drops sinong plus nagsabing probiotics. ubusin mo? Sara, sinampal ni Mingming si Sara. Paano natapos ang COVID, lahat-lahat nangyari? Sa MMTC po, 32 million pa ang hindi namin nakukolekta sa panahon pa ng past administration. Kung sasabihin may libreng sakay ngayon, paano nila yun gagawin? Samantalang kami, wala na kami pambili ng diesel, ano po ang kanilang plano sa libreng sakay? Kasi napakalaki pong trabaho niyang libreng sakay. Maraming mga paperwork. grabe, 32 million pa yung collectibles, hindi nababayaran? Opo, sa MMTC lang po yun. Sinong dapat magbayad sa inyo? Ang nalaman po namin, sinoli daw po nung dating Chairman Delgra, kaya po nasa DBM na raw po yung pera, kaya hindi po namin malaman kung makakasingil pa ba kami o hindi. Yung po yung libreng Diyos sakay na ko. from NC1 to libreng sakay sa carousel. Si Delga, di ba tagal na ni Delga na wala sa... Yun na nga Ibang po admin eh. na nga po ito, Duterte pa yun eh. Po yung may problema, Sir Alvin, dahil sinuli niya bago siya nawala ng June of 2022. Oh, grabe naman, ano? So, kumbaga hindi yung namin mga... yung binabanggit, Oo. pero ngayon kailangan sigurong sample ng nangyari para po maintindihan na ang libreng sakay po eh medyo marami po talagang dapat ayusin. Uy, mahiya naman kayo sa mga Metrobus operator, pinakiusapan ninyo para maglibreng sakay. Tapos binabalasubas naman ninyo binayaran yung 32 million pa pala yung dapat singilin. Ngayon, pag inalok yung grupo ni na Juliet na maglibreng sakay, ay hindi na sila papatol dahil may utang pa nga kayong ang gobyerno, Oo. di ba, Juliet? Oh, Di ba? May utang pa nga kayo eh. Uy, bayaran nyo yan, mga DDS, di ba? 32 millions kayo. Mag-ambag-ambag kay tagpipiso. Di ba? Pagdating kay Digong, kaya nyo magbigay ng bulaklak doon sa harap ng ICC. Akala ko namatay na. Tapos dyan sa piso-piso lang na pambaya doon sa bus na binudol ni Digong. Tignan ninyo ha, past administration. DDS, ano na? Diyos ko naman. Tapos pagbibintangan na naman nila dito, si PBBM na naman. Diba? Si PBBM na naman. O mga DDS, 32 million utang ninyo. Putang ina nyo. 32 millions kayo, mga hayop kayo. Ay, Diyos ko. Mga kababayan.